Kabanata 561. Hindi niya inaasahan na may darating na alien. Bagaman hindi alam ni Zephyr ang tunay na pinagmulan ng binatilyong ito na tinatawag na Tianguzi, kung ihahambing sa ugali at ekspresyon ng karamihan, ang taong ito ay hindi simple. Bukod dito, naramdaman ni Zephyr na ang aura ni Tianguzi ay halatang nalampasan ang true spirit realm. Sa orihinal, ang taong ito ay nagtatago sa isang tabi ng walang sinasabi, at hindi siya napansin ni Zephyr. Gayunpaman, sa oras na ito, naramdaman niya na si Tianguzi sa kanyang harapan ay ang pinakakahilahilakbot na tao sa grupo. Ang hitsura ni Tianguzi ay agad na nagpasimulang magsalita ang mga nakapaligid na martial artist tungkol dito. Hindi ko inaasahan na ang Qingfeng meeting ay magiging napakasigla sa pagkakataong ito. Oo, walang inaasahan na si Tianguzi, na tinatawag na Little Martial Emperor, ay susuportahan ang Iron Lion sa oras na ito. Little Martial Emperor, si Tianguzi ay ang inapo ng bloodline ng Mount Shuangkong. Ang kanyang lakas ay mahusay, at ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Ang bulong-bulungan ay may malalim na pagkakaibigan sa pagitan ng Divine Body Sect at ng mga tao mula sa Mount Shuangkong. Sa hitsura nito ngayon, malinaw na totoo ang mga tsismis. Patay na ang batang iyon. Hindi lamang siya nag-provoke ng isang henyo mula sa Divine Body Sect, ngunit ngayon kahit na ang mga tao mula sa Mount Shuangkong ay inaatake siya. Kahit na siya ay may 9 na buhay, mamamatay pa rin siya sa oras na ito. Sa tingin ko ay hindi. Si Shi Zhongtian mula sa Divine Armored Sect, Bai Wulang, ang kahalili ng Heaven and Earth Sword Sect, o maging si Jin Zonshan mula sa Fighting God Palace, marami silang kinalaman sa brat na iyon. Kahit na ang Mount Shuangkong ay makapangyarihan, malamang na si Tianguzi, na isang walang katulad na henyo na bihirang makita, ay hindi makikita. Ang ilang mga tao ay nagpadala ng iba't ibang mga ideya. Ang impluwensya ng Mount Shuangkong ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong academy. At saka, ito ay umiral ng napakatagal na panahon. Natatakot ako na walang pipiliing maging kaaway nito para sa isang walang tao. Nang marinig ang mga usapan ng mga tao sa kanilang paligid, lalong naging pangit ang mukha ng tatlo, lalo na si Bao Jiuyan. Hindi niya maiwasang sumimangot at tumingin kay Tianguzi, parang may gustong sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita muna si Tianguzi. Bao Jiuyan, isa rin ako sa mga namamahala sa pagpupulong na ito. This time, I'm very optimistic about Iron Lion, kaya natural na ayaw kong nakikita siyang dumaranas ng anumang hinaing. At saka, ayokong masira ang pagkakaibigan ng lahat dahil sa walang tinatawag na Zephyr. Hindi inaasahan ni Zephyr na ang taong ito ay isa sa mga organizer ng maliit na pagpupulong na ito. Bukod dito, mula sa kanyang tono, maging si Bao Jiuyan at ang iba pa ay walang magawa sa kanya. Tianguzi, ang Mount Shuangkong mo ay may magandang relasyon sa Divine Body Sect, ngunit hindi mo magagamit ang kaibigan ko bilang kasangkapan sa komunikasyon. Si Zephyr ang aking tagapagligtas at ang aking kapatid. Kung manggahas kang saktan ang aking kapatid, ako, si Shi Zhongtian, ay hihingi ng kabayaran kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay. Tumayo si Shi Zhongtian sa harap ni Zephyr at mariing sinabi. Haha, ano ang napakaganda sa Mount Shuangkong. Pero kahit gaano pa ito kaganda, hindi mo kayang ibuli ang iba na ganito, hindi ba? Ang figure ni Bai Wulang ay kumislap at tumayo din sa isang tabi ni Zephyr. Hindi alintana kung ano ka man, ang Fighting God Palace ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Malamig na sabi ni Jin Zonshan.
Malinaw, silang tatlo ay nagsisikap na protektahan si Zephyr. Ang kanilang mga salita ay nakaantig din sa puso ni Zephyr. Matagal na niya silang hindi kilala, ngunit ang dalisay na pagkakaibigang ito ay maihahambing sa mga dekada. Kabanata 562. Lahat, salamat sa iyong tulong, ngunit si Zephyr ay hindi duwag. Hayaan mo akong hawakan ito ng mag-isa. Lumiwanag ang figure ni Zephyr at talagang nakatayo sa harap nila sa gitna ng mga tao. Ang magaan na poster na ito ay pambihirang kalmado, ngunit ang kalmadong poster na ito ang nakaakit ng atensyon ng 2 taong naruroon. Tian Guzi at Fan Fengyi. Lalo na ang huli, sa mga oras na ito, lalong naging curious ang maganda niyang mga mata na nakatago sa likod. Dahil gusto mong mamatay, gagawin ko ang lahat. Sa oras na ito, sa wakas ay sinamantala ng Iron Lion, na handa nang umalis, ang pagkakataon at dumiretso sa Zephyr. How dare you? Walang hiya. Maging ang mga nakapaligid na martial practitioner ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanilang mga puso sa walang hiyang ugali ng lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng Iron Lion ay mas mataas kaysa sa kay Zephyr, at kung ihahambing, pinili niyang gawin ang unang hakbang. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Sinundan din ng grupo ni Shi Zhongtian ang isang galit na Dagandong at sinubukang makialam para harangan ang pag-atake. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang isang malaking puwersa na lilito nang wala saan. Kasunod nito, ang buong espasyo ay tila pinigilan. Sa isang iglap, ang mga katawan ng grupo ni Shi Zhongtian ay talagang naramdaman na parang may isang bundok na pumipigil sa kanila. Damat! Tian Guzi, how dare you? Si Shi Zhongtian ang unang nag-react. Nang maisip niya ang mga talaan ng Mount Xuangkong, nagalit siya. Sa isang dagandong, ang sinag ng Diyos sa kanyang katawan ay kumislap, at isang multo ang biglang lumitaw mula sa kanyang katawan at sumama sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang battle puppet ng Divine Armor Sect ay lumitaw na. Boom! Kasunod ng pagsasanib ng battle puppet, si Shi Zhongtian ay parang isang napakalaking espiritong Diyos. Ang kanyang malakas na lakas ay yumanig sa espasyo hanggang sa naglabas ito ng isang basag na tunog. Kasunod nito, nawala din ang orihinal na pinigilan na puwersa. Ang Mount Xuangkong ay lumutang ng daan-daang libong metro sa ibabaw ng lupa. Sinasabing ang Mount Xuangkong ay isang malaking meteorite mula sa kalawakan. Ito ay libu-libong kilometro ang haba, at ang Mount Xuangkong ay nagtayo ng sarili nitong lakas dito sa loob ng mahabang panahon. Sa pagsisikap ng henerasyong ito, natuklasan din ng mga tao ng Mount Xuangkong na mayroong isang kakilakilabot na magnetic force sa loob ng misteryosong meteorite. Ang magnetic force ay iba sa alinman sa 5 elemento, na halos kabilang sa isang pagkakaiba-iba ng enerhiya. Kapag ito ay ginamit, maaari itong pumatay ng maraming enerhiya, at ito ay dumating at umalis ng misteryoso. Ito ay masasabing isang mahusay at kakilakilabot na puwersa. Ang mga tao sa Mount Xuangkong ay natural na tuwang-tuwa nang matagpuan ang kapangyarihan sa meteorite. Pagkatapos, habang naiintindihan at dahan-daang na-control ito ng mga tao ng Mount Xuangkong, sa wakas ay nakahanap sila ng paraan upang pinuhin ang magnetic force. Ang paraan na ginamit ni Tian Guzi kanina ay isa sa mga gamit ng magnetic force. Siyempre, halatang ayaw talaga ni Tian Guzi na ma-fall out sa kanila, kaya hindi siya gumamit ng malaking skill at direktang natalo ni Shi Zhongtian. Gayunpaman, nangyari ito sa isang iglap. Si Zephyr at Iron Lion ay nakagawa na ng kanilang hakbang. Ikaw hamak na tao, ako, Iron Lion, matagal nang nagsalita. Huwag mo na akong makitang muli. Humihingi ka.
Ang mga kamay ng Iron Lion ay parang ginto at jade. Inilabas niya ang dalawang malalaking golden at jade handprint gamit ang dalawang kamay at hinampwes siya ng napakabilis patungo kay Zephyr. Sa isang iglap, ang golden jade-colored handprint, na tila nagdadala ng ilang uri ng espiritualidad, ay direktang nag-evolve sa isang napakalaking hugis at nakabitin. Kabanata 563. Rumble. Sa isang iglap, ang katawan ni Zephyr ay tila nilunod ng dalawang malalaking kamay ng gintong jade. Ha ha ha. Non-entities or non-entities, hindi man lang nila kayang pigilan ang isang galaw. Sa himpapawid sa itaas, ang mukha ni Iron Lion ay napuno ng isang mabangis na tawa habang siya ay nagpakawala ng isang pambihirang sigaw mula kay Focus. Emph. Tumango naman si Tian Guzi na nasiyahan. Wala siyang ibang sinabi. Siya ay ganap na wala sa harap ng galit na dagandong ng grupo ni Shi Zhongtian. Gayunpaman, biglang nagbago ang kanyang mukha, at pagkatapos ay tumingin siya sa isang direksyon. Kasabay nito, sa likod ng Iron Lion, dahan-daang lumabas ang isang boses na naglalaman ng kapangyarihan. Ako ba ang tinutukoy mo? Paano ito posible? Pagtingin sa nasa likod niya, halos lahat ng martial artist ay nabigla. Ang figurang iyon ay may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakasuot ng itim na kasuotang panlaban, dahan-dahan siyang tumayo sa likod ng Iron Lion. Ang kanyang kalmadong hitsura ay napakalinaw. Si Zephyr ang natatakpan ng lakas ng mga kamay ng Iron Lion. Gayunpaman, dapat ay pinigilan siya ng mga kamay na ipinakita ng Golden Jade Divine Skill. Kahit na hindi siya namatay, siya ay malubhang nasugatan. Namula ang mukha ni Iron Lion habang nakatingin kay Zephyr. Lalong lumakas ang kanyang galit. Noong una ay naisip niya na si Zephyr ay walang iba kundi. Kaya niya itong durugan gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang Zephyr na ito ay hindi lamang namatay, ngunit nakaiwas din sa kanyang pag-atake. Ang epekto ng sampal na ito sa mukha ay partikular na malakas, at ito ay kahit na isang malaking insulto sa kanya para sa kanyang Zephyr posture. Bahagyang gumalaw ang mukha ni Tian Guzi at matalim ang tingin niya kay Zephyr. Mas alam niya kaysa sa iba ang nangyari kanina. Ngayon lang, ang dalawang higanteng Golden Jade palm print ng Iron Lion ay naging walang katapusang dami ng kapangyarihan na parang isang banal na bundok. Ang buong espasyo ay binalot. Gayunpaman, sa sandaling ito ay pinigilan, ang katawan ni Zephyr ay biglang gumalaw at naging parang kulog na kinang upang umiwas. Bilis. Ang bilis na ito ay ganap na lampas sa bilis ng tunog. Ito ay isang mabilis na gumagalaw na eksperto. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinimulan ni Tian Guzi na isagawa ang mga katangian ni Zephyr, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung nagulat siya na naiwasan ni Zephyr ang pag-atake ng Iron Lion sa simula, akala niya ay naiintindihan na niya ang mga katangian ni Zephyr. Ang lakas ng isang uri ng bilis at iba pang aspeto ay magiging walang silbi. Gaano man siya kabilis, nang walang proteksyon at suporta ng tunay na enerhiya, ang kanyang bilis ay bumagal pa rin. Sa oras na iyon, si Zephyr ay nasa awa ng iba. Bilis. Ang bilis. Hindi lang si Tian Guzi, pati si Bao Jiuyan at ang iba pa ay nagmulat din ng mata at saka nag-react. Nakakaloka ang bilis. Mukhang hindi naman kasing mahina ang misteryosong binata na ito. Tama. Napakalakas ng Iron Lion. Ginawa niya ang Golden Jade Divine Skill sa sukdulan at ang kanyang handprint ay nakatikip ng libu-libong metro sa paligid. Paano siya makakatakas? Tama. Ang kanyang bilis ay malinaw na umabot sa maalamat na bilis ng tunog.
Tanging ang mga eksperto sa tuktok ng True Spirit Realm ang makakaabot sa bilis na ito. Sa mga martial artist na nanunood ng munting pagpupulong ni Ching Feng, marami sa kanila ang hindi mahina. Nakita na nila ang mga pangunahing punto, kaya tumanggo sila at bumantong hininga. Kabanata 564. Ang sumabog ang galit na dagandong ng Iron Lion sa harap ng mga talakayan ng mga tao sa paligid. Ang malakas na tunay na enerhiya ay yumanig sa espasyo sa loob ng radius na daan-daang metro, na para bang ito ay madudurog. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay patuloy na humahampas. Ang tunay na enerhiya na nag-evolve mula sa makapangyarihang Golden Jade Divine Skill ay halos sapat na upang punan ang buong espasyo. Kasunod nito, ang kanyang dalawang kamay ay sumikop sa buong espasyo sa isang makapangyarihang paraan. Kahit saan man siya magpunta, buong-buo niyang pinigilan ang lahat ng nasa paligid niya. Hindi mabilang na mga sirang bato ang tumusok sa hangin na parang matalas na espada. Buzz! Kumikislap ang figure ni Zephyr na parang may Diyos na kumokontrol sa kawalan at malayang sumasayaw. Bagamat makapangyarihan ang mga diskarte ng kabilang partido, walang magawa ang Iron Lion sa kanya sa ilalim ng Thunderfoot. Swoosh! Ang magandang mukha ni Fan Fengyi ay natatakpan, at ang kanyang magagandang mata ay nagninangas. Sa sandaling ito, nakatutok na ang kanyang maningning na mga mata kay Zephyr. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkagulat, at paminsan-minsan, siya ay nahulog sa isang estado ng pag-iisip. Emph. Sa oras na ito, si Tian Guzi ay patuloy na ngumuso. Tumayo siya para sa Iron Lion. Kung ang Iron Lion ay hindi makikitungo sa isang walang tao sa level 6 True Spirit Realm, mawawalan siya ng mukha sa pagkakataong ito. Mamatay. Golden Jade Sky Opening Hand. Ang Iron Lion, na paulit-ulit na nabigo, sa wakas ay hindi napigil ang umungol. Nanginginig ang kanyang mga braso, at ang buong espasyo ay biglang hinalo na parang kumukulong tubig. Ang tunog ng pagpunit ay patuloy na umalangaw-ngaw, at pagkatapos, marahas na kumaway muli ang kanyang mga braso. Emph. Ngumuso si Zephyr sa mahinang boses. Siya na kanina pa umiiwas ay biglang tumigil. Buzz! Ang kanyang figure ay bumaril, at si Zephyr Khan ay hindi umiwas. Junior Brother Khan, hindi mo kaya. Siya ay pabaya. Hindi inaasahan ni Shi Zhongtian at ng iba pa na pipiliin ni Zephyr na lumaban sa oras na ito. Sa kanilang opinyon, kung umiwas lang si Zephyr, malaki ang posibilidad na mabaigo siya dahil sa kakulangan ng totoong enerhiya, ngunit hindi bababa sa hindi ito magdudulot ng malaking pinsala. Gayunpaman, sa sandaling nakipag-away siya sa kanyang kalaban ng direkta, hindi lamang ito isang bagay ng pinsala, kundi pati na rin ang isang malamang na kamatayan. Nililigawan mo si kamatayan. Sa wakas ay lumuwag ang masikip na arko sa mukha ni Tian Guzi. Haha! Sila! Sa pagharap sa hitsura ni Zephyr ang mukha ng Iron Lion ay puno ng pagtataka at bangis. Habang umuungol ay lalong naging mabangis ang lakas ng palad niya. Gayunpaman, hindi niya nakita na ang misteryosong arko sa sulok ng bibig ni Zephyr ay naging mas at mas malinaw sa oras na ito. Puwersa. Nang wala pang 100 metro ang layo nila sa isa't isa, sumigaw si Zephyr sa mahinang boses. Boom! Sa susunod na sandali, naramdaman na lamang ng Iron Lion na biglang naninit ang kanyang katawan. Bilang karagdagan, ang isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na mapang-ipang puwersa ay agad na umatake sa kanya, na naging sanhi ng kanyang isip at kaluluwa na tumigil sa pag-iisip. Boom! Isang kamay ang walang awa na umatake. Isang hindi maitatagong kapangyarihan ang tila nagmula sa sinaunang panahon.
Ang mapanglo na enerhiya na kumalat ay sapat na upang hatiin ang langit at lupa. Ang kamay na iyon ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan at higit pang kapangyarihang nakamamatay. Fist focus. Sa pagkakataong ito, maraming martial artist ang nagsimulang kumulo. Tanging si Jin Zonshan lang ang may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa simula pa lang, galit na galit siya sa inasal ni Tian Guzi, pero inaprubahan niya ang lakas ni Zephyr. Kabanata 565. Boom! Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Iron Lion, hindi gumagalaw ang kanyang matigas na katawan. Sa mata ng mga ordinaryong tao, ang Iron Shong Lion na ito ay tila natakot sa pamamaraan ng kamao ni Zephyr at hindi makagalaw. Gayunpaman, tanging ang Iron Lion lamang ang nakakaalam na mayroong isang napakasinaunang aura sa kanyang katawan na parang isang pinakamataas na sinaunang banal na bundok na mabigat na nakagapos sa kanya. Hindi siya makagalaw, ngunit tiyak na hindi ito isang fist focus. Bang! Sa isang iglap ay dumating ang lakas ng suntok. Ang katawan ng Iron Lion ay tila pinatay ng isang malakas na puwersa nang mabilis itong lumipad palabas sa gitna ng isang pagsabog. Swoosh! Kumislap ang figure ni Tian Guzi. Agad na hinawakan ng isang kamay ang Iron Lion, ngunit ang kapangyarihang nakapaloob sa malakas na kamao ni Zephyr na focus ay nagpang-inig pa rin ng bahagya sa kanyang palad. Sa malamig na mukha, bigla niyang pinaandar ang kanyang tunay na enerhiya sa hangin at naibalik ng ligtas ang Iron Lion. Ikaw! Ikaw! Nanginginig ang katawan ni Iron Lion habang nakatutok ang daliri kay Zephyr. Isang agos ng masamang apoy lamang ang naramdaman niya sa kanya na hindi may bulalas. Pinalipad siya ng isang junior sa level 6 True Spirit Realm. Bilang eksperto sa level 9 True Spirit Realm, paano siya matatalo ng walang katulad ni Zephyr? Bukod dito, ang kanyang pagkabigo ay napaka-nakakatawa at kakaiba. Ginawa nito ito para wala siyang mapaglabasan ng galit. Sa huli, hindi niya napigil ang iluwa ang isang subo ng sariwang dugo habang nag-aapoy ang kanyang galit. Pagkatapos, pumikit siya at nahimatay sa galit. Talagang nanalo ang batang ito. Habang si Zephyr ay kumilos, ang mga nakapaligid na martial artist ay nanlaki ang kanilang mga mata at sumigaw sa hindi makapaniwala. Kahit nakakamangha ang bilis nitong si Zephyr, walang mataas ang tingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang bilis ay napakahalaga, ang pagkakaiba sa mga kaharian ay masyadong malaki. Lalo na ang Iron Lion, natalo siya sa isang galaw. Kaya naman, sumiklab ang mainit na talakayan sa mga nakapaligid na martial artist. Anak, napakagaling mo. Ang ekspresyon ni Tian Guzi ay sobrang pangit. Ang kabiguan nitong Iron Lion ay hindi bababa sa paghampas sa kanyang mukha. Kaya naman, iniwagayway na niya ang kanyang mahabang damit na may malamig na nguso at iniwan ang lugar na ito na may kasamang Iron Lion sa puot. Anong halimaw? Hindi napigilan ni Bao Jiuyan na manginig. Tama. I won't dare underestimate low-level martial artists anymore. Nagulat din si Bai Wulang. Nagsimulang maging kakaiba ang paraan ng pagtingin nila kay Zephyr. Bagamat sa kanilang opinyon, ang tagumpay ni Zephyr ay isang malaking bahagi ng swerte, ang kasalukuyang lakas ni Zephyr ay nasakop sila at nakuha ang kanilang pagkilala. Good. Kaya niya sa isang galaw. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Shi Zhongtian habang bumubulong. Si Fan Fengyi, na nasa Jalan Pure Land, ay tumingin kay Zephyr na may nagbabagang mga mata. Lalong naging kakaiba ang paraan ng pagtingin niya kay Zephyr. Kumunot ang noo niya at walang nakakaalam sa iniisip niya. Hindi pa tapos ang munting pagpupulong ni Qingfeng. Bagamat ang hitsura ni Zephyr ay naging sanhi ng pagkagulo ni Qingfeng, sa mata ng lahat, ang lahat ng ito ay dahil sa malaking swerte.
Maging si Shi Zhongtian, na may magandang relasyon kay Zephyr, ay naniniwala na ang tagumpay na ito ay higit sa lahat ay dahil sa pagmamataas ng Iron Lion at minamaliit ang kanyang kalaban. Sa makatuwid, ang pulong ng Qingfeng ay magpapatuloy. Walang ibang piniling makipagkumpetensya kay Zephyr. Sa partisipasyon ni Shi Zhongtian at ng iba pa, ang martial arts techniques ng lahat ng martial artist ay nagsimulang isa-isang lumabas sa harap ni Zephyr. Ang martial arts competition sa pagitan ni Shi Zhongtian at ng iba pa ay masasabing banggaan ng mga henyo. Ang bawat galaw ay naglalaman ng maraming prinsipyo ng martial arts. Sa makatuwid, bagaman hindi na muling umatake si Zephyr, nakatanggap siya ng maraming benepisyo mula sa panonood. Di nagtagal, tahimik na lumipas ang 3 araw. Sa pagkakataong ito, natapos na rin ang pulong ni Qingfeng. Pagkatapos ng 3 araw na pagsasaliksik, unti-unting pinag-aralan ni Zephyr ang mapa at nahanap niya ang lugar na gusto niyang puntahan.